Actually, Lord, yung case and all these cases, kasi ever since I spoke out in November, sunod-sunod na to eh. Siguro this is the sixth case that I'm faced with. Medyo hindi naman ako nagugulat na hinahanapan nila ako ng kaso. Ang kinakagulat ko, itong recent case namin, in particular kasi parang pilit na pilit yung connection na from a campaign na tulong, donation, biglang naging plunder, indirect bribery, talagang pilit, no? Walang sinabing kung saan ang galing na pera, kung nakaw ba to, walang sinabing pera kung ninakaw ko, walang sinabing pera kung ano yung kapalit. Ano ba yung kapalit nitong tulong na to? So, para siyang pinagdugtong lang na isang kwento. And to make an example, for example, isang senador, let's say Senator Tito Soto, the former Senate President, nagkaroon siya ng sose na may tumulong, no? And on the base of that, final na, nagawang plunder. So it's as simple as that, kung ano tong case na to. Very flimsy, kumbaga. Pero, okay, ang sinasabi mo dati na, well, jokingly, of course, sinabi mong kapalit nito ay hopya sa opisina ni Senador Marcoleta. Yes. Okay, pero sinasabi mo rin na, plunder, bakit? Taxpayers' money ba ginamit ko? Yes, ganon, oo. Kasi sabi nila, di ba, plunder, supposedly, di ba, may taxpayers' money. But another case of plunder, sinasabi nila, is private fund. Supposedly, no, hindi naman siya private talaga, kundi may kapalit. Kasi ang sinasite pa nga nila dyan, yung case daw ni ERAP, na it was a case of plunder. But actually, the case of plunder of ERAP was on the tobacco excise tax. Yung nangyari dun sa Weteng Fund, sabi ko rin nga, kahit na dun yung i-base yan, yun dahil illegal yung Weteng. Yung Weteng may ginagawang illegal at supposedly ang pinapalabas may proteksyon ng gobyerno. Eto, wala ka namang hiningi kay Senator Marcoleta, kaya ako nabiro doon, Boss Lord, yung kung may nagawa man ako, yung kumain ako ng hopya doon sa opisina ni Senator Dante Marcoleta, at kung ito'y kinukonsider nila na isang kaso na may kapalit. That's one very expensive hopya. Very expensive but you hopya. say that, of course, they're probably suspicious that you're just giving it out of the goodness of your heart. Yes, kami ni Senator Dante Marcoleta, we've been friends for a very long time, siguro more than 25 years. Tapos nagkasama kami sa Kongreso. In fact, during yung Sagip Party List, nung tumakbo siya ng senador, I was helping him the first time he ran. I helped his party nung tumakbo sila. So, may ganyan kami pagtutulungan ni Senator Dante Marcoleta, and not only him, pati naman yung mga iba kong kaibigan sa Kongreso, na kung may ganitong mga pagtakbo, tinutulungan din natin. No? In the case of Mig Zubiri, when he ran, malapit din ako dyan, tinulungan natin yan. And some other senators, kahit na doon sa kabilang grupo, including sila, for example, Senator Erwin Tulfo. No, ito yung mga tao na more or less natulungan din natin because of the friendship that you had. Okay, ang nakalusugan, ibig sabihin, ano yung status ng yung party list ngayon? Ano yan, Lord? Nung after my term, ang pumasok na dyan si Congressman Reyes. So he ran, tapos nitong recent elections... Hindi naman Alan Reyes yan. Hindi. Si Alan Reyes is the 3rd District Congressman ng Quezon City yan. Oo. Pamilyar ang 3rd District na yan. Okay, so are you confident that makiklear mo yung pangalan mo sa kasong to? Alam mo, Boss Lord, kahit na kunin nila ang pinakamagagaling na abogado sa buong Pilipinas, wala itong magiging kaso kasi wala naman talagang kaso. Ang tingin ko, siyempre, nagkaroon ng plunder, ikukulang si Senator Dante Marcoleta, ikukulong ako. And yun, siguro yun ang kanilang objektibo para doon kay Senator Dante Marcoleta, yung investigation at nangyari sa Senado, matigil. At ako naman, yung aking ginagawang pagkilos at pagsalita ngayon, na ginawa ko lang naman last year, after Sergeant Gotesa. Ang kawawa, yung dalawa namin kasama, si Joseph Espiritu at saka si Aristotel Viray. Kasi mga pribadong tao to walang ano sa politika And pangalawa, syempre, alam mo sa demokrasya, para sa akin ang difference ng diktador at demokrasya ay yung freedom of speech. Pwede kang magsalita, pwede kang mag-criticize. Ako nagsalita lang naman nung lumabas si Sergeant Gotesa at lumalim yung investigasyon ng flood control. At ang tingin ko, yung sentimiento ko naman, ay sentimiento ng maraming tao. Dahil almost 1.5 trillion pesos ang sinasabing nakaw sa pondong to. Maraming lugar ang binaha, marami ang namatay. So, patuloy ako nagsasalita dyan. Hanggat hindi nyo yan pinapakita kung sino may kasalanan, hanggat hindi nyo kinukuha yung mga perang nasa uli, patuloy ako magsasalita. And I think it's a fair, kumbaga sa isang demokrasya, patas naman yung sinasabi ko dahil yun naman ang hinihingi ng tao. Yun ang dapat gawin ng gobyerno.
Yung 60 billion ng PhilHealth, nagsalita ako dyan. Sinusuportahan ko si Dr. Tony Liachon doon sa kanyang pag-file, pati yung PDIC. So, wala naman ako sinabing outside of that eh. Never ako nanawagan na revolusyon. Never ako nanawagan na sinabi ko, mag-armas tayo, laban natin ang gobyerno. Pero kasi hindi ka lang nag-express, ang sabi nila, nag-o-organize ka rin daw. Parang kumbaga, or Ligotesa, ikaw yung nag-introduce Correct. sa Senado. Correct. Pero phone-in question, nasa na raw ba si Orly Ligotesa ngayon? Okay, Lord. Una muna, doon muna sa pagpunta kay Orly. Kasi lumapit si Orly. Ang tagal kong pinag-isipan yan. Kinausap ko yung asawa ko at pamilya ko. Sabi ko, pag present ko to, dire-diretso na to. Because I knew that I would be dragged into it when Orly will be, Sergeant Coteta will be presented. Ngayon naman, doon sa tanong mo, nasa na ba siya, may konti namang good news. Kasi parang nagkaroon ako ng message somehow sa asawa through ano naman to, conduits na pinapadaan niya na mukhang okay naman at maayos naman. At yun naman yung akin din naman. Kasi itong tao, nagsalita lang. Di mo, Lord, sabi nila, kasi ikaw nag-organize. Yung tao may alam eh. May sinasabi. Di pakinggan nila kung nagsisinungaling at sinabi, di file nila ng perjury. Pero paano kung totoo? Itong 18 Marines, nagsalita. Ito, tumulong na talaga ako dito, Lord, kasi Cyber libel. Oo, kasi nung nakita ko yun, sabi ko, hindi pwedeng mangyari yung ginawa sa pamilya ni Orly at saka kay Orly Gutesa mismo. So, hindi ko naman inorganize yun. Sila talaga yung magsasalita. Tumulong ako sa safekeeping nila at ng kanilang pamilya. Ano ba yung sinabi nung 18? Di ba may sinasabi, nagdi-deliver kami ng pera. Minimum 500 million, maximum 4 billion. Ito yung mga pinag-deliveran namin. Di ba dapat malaman ng taong bayan yan? Ano ba yung perang yun? Galing kay Saldico, saan ba galing yun? Yung ba ay galing sa flood control? Yung ba ay galing sa iba pang kontrata? Kasi if you recall, nung kay Orly nun, sinasabi pati DOH nahihinto daw nila yung budget dahil daw ayaw mag-agree, tas later on daw nag-agree, sige, binigay na yung budget. So ito yung mga bagay na, di ba fair naman yung nagsalita? O di kung sinungaling to, iti pakulong ninyo. Pero kung nagsasabi ito ng totoo, ang laking serbisyo nito sa bansa. Kasi yung sinasabi nila ay yung nangyaring korupsyon na talagang galit ang taong bayan at galit dapat tayong lahat. Na grabe yung pagka-organisado niya na talagang sistematiko yung naging korupsyon na naganap. Mukhang nasisindak sa tingin mo ba nasisindak sila sa mga ginagawa mong o yung pagsali mo sa mga pagkilos tulad ng mga yung mga motorcade, yung mga motor na mga Yes, Pastor. Oo. Pagdating sa usapin ng of course ang paniniwala mo everything is politically motivated. Okay, ano yung sunod mong legal step? Kanina nga, kaya nga medyo... Sorry, I don't know if you've heard kanina yung interview, no? With NBI director, they have 1 week piniprepare daw yung human trafficking charges against you. Yes, yes. Lahat ng yan, syempre, haharapin ko yan. Ang akin lang talaga, okay, babalik ako dyan sa human trafficking. Simpleng kwento. Itong building na to napakalaki. Iba-iba yung mga lessor dito. Lessees. Yung mga nagre-renta. So, kung sa Soler, may KTV dyan, meron sa Resorts World, sa mga building may restaurants. Alam mo tungkol dito sa mga lessors na to, number 1. Number 2, sa politika, para sa akin kasi iba yung grupo na yun, ibang kumpanya yun. Para idadamay mo yung pamilya, yan, napakabigat sa akin yan. Na, teka lang. Ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Kumbaga ako, kasuhan nyo. Tanggap ko yan. Gusto nyo akong tumahimik? Mali sa akin kasi para sa akin, debatehin niyo ako. Magdebate tayo, mag-away tayo sa debate o diskusyon. Pero para patahimikin mo ako, papakulong mo ako, mali din para sa akin yun. Pero medyo tanggap ko pa yan. Pero yung dadamay mo yung pamilya, yan tingin ko napakamali niya. Okay. Ano tawag dito? So, yung sinasabi rin nila, hindi raw sa stand yung ano mo na. Ano na ako dyan? Binitawan ko na yan. Yung iyong defense. Saan? Yung kumbaga doon sa kumpanya. Hindi ko alam kung ano ang point nila dyan, pero kasi siyempre, maraming kumpanya noon na talagang actively involved ako. And then later on, when I became a congressman, I divested. Nag-divest ako. So before that, nag-divest ako para lang malinaw yung participation ko sa mga kumpanya. But never ako o kami as a company or even my family
na involved sa pang-abuso, na involved sa yung para bang ginamit mo yung poder mo, disposisyon mo, para makamagnegosyo. Kaya nga, ayoko nang tumakbo nun nitong last elections precisely because gusto ko balikan yung negosyo. And happily naman, parang nakakatuwa din naman na hindi ako nakabalik kasi kung magiging corruption yung magiging issue, parang flood control, katulad ngayon, Boss Lord, no? Pinag-uusapan nila. Unahan ka bang kaso? Magkaroon ng whole departure order. Whole departure Kasi doon sa order. mga... Kunyari ngayon, no, ang bawat congressman, 2 billion pesos ang pondo. Never nangyari yan. Sa kasaysayan, at least, no, nung ako'y nasa kongreso, that time, Inflation daw eh. pero alam mo nung araw ang ginagawa nila, sasabihin nun, President Ramos time, 70 million. 40 million para sa hard projects, yung mga infrastructure, 30 million sa mga hospitals, sa mga ayuda. So, sasabihin ng national government, huwag kayong makikialam sa National Infrastructure Program. Kasi nga, kailangan natin gawin yung C5. Kailangan gawin natin yung flyover sa Ateneo. Kailangan natin gawin yung mga bagay na ito. May mga bagay na off limits. Off limits. Wag, Pakialaman nyo na lahat, huwag lang itong... And ang thinking was, baka may nakalimutan kami sa inyong distrito. So, you have this money. So, kailangan at that time, yung problema, tubig. Yung problema, yung kuryente, DAE program sa mga mahirap. Yung problema sa mga pathwalk. Yung mga ganyan, sa mga poor communities ng 3rd District. Ngayon, 2 billion. And alam mo naman yung 3rd District, hindi naman siya talaga Puro kondo na. Oo nga eh. Di ba, parang ang nangyari, 100 million sa mga subdivision. Siguro 3 or 4 na subdivision ang pinagawa ang kalye. Worth 100 million, 150 million. Parang Private money, public money. public money. Public money. Pero okay, sige, pero sana nagamit to for irrigation sa mga magsasaka, nagamit to farmer to market road sa mga magsasaka, ospital sa mga lugar na mga mahihirap na walang mga ospital o facilities. So yun yung point ko. At that during our time, very much prioritize yung budget. Now, ngayon, yung magsasalita ka, motorcade, lahat ng to, part of the democratic space yun eh. Diba? Demokrasya tayo eh. Ngayon, kung sinabi niya, Mike, talaga naman kailangan yan. Ito yung mga problema, ito yung mga kailangan. Ito. Alam mo ya, 6 na official development assistance projects ang nawala na na-delay. Panay Guimaras Road, Laguna Lake Road Network, yung dadaan ng Rizal, papunta ng Ortigas, papunta ng... Teka, Panay Guimaras, yung isla na maliit, kukonekta doon sa malaking isla ng Panay. Parang gano'n. Parang gano'n. Panay Guimaras Road. Cavite, Bataan Extension, yung connection. Sa gilid, Tapos gagawin din dyan yung North-South Trail going to Clark. So, mga GMA projects, ito, basically. Yung iba din kay Pinoy, yung iba kay Duterte, yung tama, GMA projects that time yung North-South Trail. Tapos itong RoadNet train going to Bicol. Alam mo, pinakamabigat dyan, yung Metro Manila Subway. Metro Manila Subway should be finished by 2028. Oo nga daw. Ngayon, because ginalaw yung pondo, nilagay sa program, ito naman ang nilagyan ng mga flood control projects, ngayon 2032. Sinong hindi magagalit? At sinong hindi naman pwedeng, para bang, bakit hindi nagagalit? Nagsasalita ako, na karapatan natin yun. Karapatan natin na magsalita at itama or sabihin natin yung kritisismo kung ano yung dapat sana na nais natin. Baka raw kaya pupunta ng Japan. Sino? Kasi di ba yung subway, Okay. Dahil dito sa proyekto. Japanese ano yan, di ba? Pero kahit na fast track nila, ewan ko kung aabutin pa. Problema ko, may hold order ako. Hindi rin ako makakapunta ng Japan. Meron akong tatanong sa iyo na medyo corny, pero ewan ko kung ano. Na-realize, kinikinita nyo ba, mo ba, na yung Spice Boys, after several decades, ay aabot sa nasa gantong sitwasyon? May kanya-kanyang mga Politika. may kanya-kanyang mga hamon, na kanya-kanyang mga dragon na hinaharap. Yes. Baduy, no? Yes, Boss Lord. Hindi. Siguro ang mas masasabi ko pa dyan, nagsisimula ang okay. Kami ngayon, tumanda na sa politika. Marami kami pinagdaanan. And considering marami siya mga tibak. Oh, yes. Oo. Siguro, ano ko lang talaga, kailangan talaga mayroong reforma sa the political structure. There should really be changes. Kasi hindi naman ako naniniwala na pumapasok ang lahat ng salbahe. Diba, lahat merong gusto magsilbi, gusto magkaroon ng legasiya. Pero with this
Wala akong sinasabi salbahe, Sino ba salbahe sa inyo sa tingin mo? Hindi naman. Pero, di ba, parang 25 years Ang nangyari, lumala. Di ba? Sana, may na-upgrade naman sana. So, tingin ko, kailangan talaga i-reforma. May talagang dapat pagbabago. Reforma dahil ang personalities, no matter how idealistic they are, cannot change the system from within. Well, I think yung party system should be changed, the political structure should be changed. Hindi naman siya perpekto, pero kahit papano, hindi yung ganitong... For example, Boss Lord, nag-parliament tayo. Parliament. Parliamentary structure. Unicameral. Ako ngayon ang Prime Minister. Okay. Sasabihin ng mga kasama ko sa Assembly, pagka hindi mo binigyan kami ng 2 billion budget per district, tatanggalin ka namin. Di makikisama naman yung Prime Minister para hindi siya matanggal. 2 billion, 2 billion, 2 billion. Balik na naman Di ba? It is both systemic and cultural. Kailangan talaga i-wipe out muna tong current system para maiayos Hindi ko naman sinasabi na totally, di ba, top to bottom na sirain mo yung buong sistema, pero there should be certain changes. Ano bang ginawa ni Lee Kuan Yew when the first time he won, di ba? The first thing he did, umiyak. Tama, umiyak. Tapos, di ba ginawa niya yung Corruption Bureau? No? Very strong yung Corruption Bureau. Ang pwede siyang mag-approve kung sinong imbestigahan. Kung ayaw niya at magre-resist siya, pwede yung presidente. So itong dalawang to. Tapos talagang binuo niya yung mga tao. So this was, ngayon naman to yung cultural na, tayo magsakripisyo. Gawin natin to, ayusin natin ng bansa, dire-diretsuin natin to. So both system and also the culture na para ngayon naging normal. Di ba pati yung delivery ng pera, may picture, boss, delivered na. Hindi tama Para kumbaga, resibo. Pero sinasabi nila sa kultura ng Singapore, parang triangle offense yan ng Chicago Bulls na sinasabi nila. Na mag-work lang yung triangle offense ninyo kung si Michael Jordan ang naglalaro. Na yung sistema ng Singapore ay mag-work kung ganun din kung mga Lee Kuan Yew lahat ang nagpapatakbo, sinasabi nila. Pero okay, tingnan natin na yung mga... Marami nag-aakala marami nag-expect noon na sa mga Spice Boys, not so much Migs, pero ikaw talaga yung mas nakikitaan nila ng noon no? Ito ba ay, of course, si Congressman Barbers, na nagko-congress pa rin. Tama? Nonoy Andaya, oo. Nag-cabinet ka rin naman, yes. Nani Braganza, Ricky Sandoval. Maraming nagkakamali kay Nani Braganza. Akala nila hindi siya kabatch ninyo for some reason. Okay. Pero kabatch siya. He was a Spice Boy. Spice Boy. Very active that time. And very close friend ko yan along with ang tandem na noon si Nonoy Andaya and si Nani Braganza. God bless his soul, si Nonoy Andaya. Napakagaling noon Si Nonoy is a lawyer sa budget, he was involved, but hindi natin yung nangyari sa asawa niya, then from there, bumaba. And ako naman, again, yung binanggit mo, yung triangle offense, hindi naman kailangan ako yung Michael Jordan pero I hope na talagang mabuo yung isang liderato and siguro magkaroon ng isang leadership core o grupo na talagang sakripisyo. Total naman, tingin ko, pag 6 na taon, nabuo natin yung ganong sistema, nagawa natin, pwede naman May nagpapatanong, dalawa lang tayo nag-uusap dito. Si Zaldi Coroba, kung may alam ka kung nasaan ngayon. Si Zaldi ko, ang pagkakaalam ko, nasa Portugal na. Sa akin pagkakaalam, no? Sorry. Yeah, Portugal. Pero alam ko yung kanyang, nag-apply siya sa Spain for political asylum. So, sa kapitbahay lang halos. nakapag-usap kami dati, pero lately hindi kami nakakapag-usap. Nakapag-usap kayo after nung supposed arrest niya o before that pa? Before. Natawa lang ako kasi ikaw yung tinawagan ng ibang mga stasyon. si Saldi, Ikaw talaga. Alright. Okay. So, gusto ko pag-usapan yung henerasyon ninyo sana, pero siguro isang totally different episode yan. 25, 30 years after the Gen Xers of Congress. And
Where are they now? Maraming salamat. Thank you so much, Former Lord. Congressman Maraming Mike salamat. Defenso. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you.